of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. Diba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. Prof, magandang hapon. Salamat po sa inyong panahon. Ma'am, ito pong forensic na witness ng nagpapatuloy digital forensic. Ano po masasabi po niyo dito, ma'am? Ito po ay daw po. Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic, anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original video, no? At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording ay genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At meron tinatawag na mensa res, na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, oo, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? Diba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, no, authentic yun. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, 'di ba? Dapat ang ginawa nila, ito ang video. Ano ang transcript niyang bidyong 'yan? 'Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong 'yan. Wala ako nakirinig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa exact na linya na gusto niyang i-prove yung karakter ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon
dito sa witness na ito na hindi naman expert. 'Di ba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang pinipresent na witness that can prove intent of those videos. Refrain from characterization. Ma'am, sa Testifying digital what the forensics, pwede ba siya Your Honor, interpret ng I'll sa just be describing. sa Pwede angulo po, siyang... mag-interpret ng state of mind, ma'am. What state of mind doon po sa hearing? Hindi. Kailangan mo ng ibang tao dyan. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yun, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yun at ang present mo lang based on digital supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, kumuha sila ng galing sa Meta, kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. 'Di ba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang pre-present na transcript. Opo. Ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? First test. Ni Calino? Opo. Araw. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Kalilong, not this witness, he cannot interpret. Ayan, Attorney Sal, si Admar po ito kasama Nataalis si na kami. Jade. Nasa ere ka na, sir. Opo, nasa ere na po tayo. Attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ba't ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo mo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa mag-rule kung tatanggalin mo? Hindi, narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Now, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yon, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito, magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yon?
Sino ba nagki-question na hindi nangyari yon? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi stipulation of facts. So, ito, huwag mo nang ano yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger, paano po yan, Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At ako, pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto ho, mga pumatay sa akin, ganti nyo ako, bigyan nyo ako ng katarungan. Yun no, sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot to prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yon. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang lang yun Isang... If you fly WestJet, You're going to want to know this. did you know that WestJet flight attendants are working for free? It's true. Every time we board a emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun o yun. Attorney, doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ, pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, Attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot Meron ba? lang niya. Na Based lang. present prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas na mga Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang Opo, sinumpang wala po. salaysay. Opo. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI.
Ito namang NBI, sumunod naman. Opo. Attorney, huli na lang. Ito bang Article 4 tungkol sa grave threat? Ano bang may tuturing mo bang pinakamalakas ito o among sa apat na yung apat na articles of impeachment, ano yung pinakamalakas po sa inyo kung meron man? Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas, hindi naman kine-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na mga nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa lahat ng inyo pong mga supporters at supporters po ng mga Duterte na nakasubaybay po ngayon. Wala na akong mensahe kasi sinabi ko na lahat sa mga tanong nyo eh.